Praise the Lord po. Masiglang palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dearest Jesus, thank you so much. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much po, ating beloved na my co-preacher, Brother Eddie Grafani. Mga minamahal ko, tayo muna'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hingin natin ang patnubay ng dakilang Diyos. Idalangin niyo po ang inyong lingkod, mga minamahal. Gamitin ang mahal na Panginoon para sa ating mga spiritual na pagkain, mga kapatid, sa araw na ito. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapuri-puri ka, O Diyos, hallelujah, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Mahal na Panginoon, O Diyos, sinasamba ka namin ang banal. Ang araw na ito kulang pa, mahal na Panginoon, O Diyos, upang aming ilaan sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng kagandahang loob mo sa amin, O Diyos. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, O Diyos, sa aming beloved honorable pastor sa kanilang buhay, beloved assistant pastor. Mahal na Panginoon, ang kanilang beloved children. Salamat, O Diyos, mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa kanilang mga panalangin para sa amin, O God. Minsan pa, mahal na Panginoon, O Diyos, iyong lang isa ng mga salita mo, Ama. Sa ganang akin, wala akong magagawa, O Diyos. Ikaw ang aking inaasahan. Mahal na Panginoon, O Diyos, pangako mo sa amin na ikaisa sa amin, O Diyos. Hallelujah, Lord God, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. Mahal na Panginoon, gabayan mo kami patnubayan. Alis mo hadlang sa aming kalagitnaan, lalo't higit ang iyong minamahal at ginigilo ng mga anak, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos, sa mga sandaling ito. Lord God, once again, anoint thy word. Make them believe, O God. Hallelujah, in the name of Jesus. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hindrances, unbelief, and doubt, cast out in Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, praise God, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa hapong ito, mga mahal. Praise the Lord. Itinataas ko po ang kanyang marilag na pangalan sa harap ng kanyang kongregasyon. Amen. Praise the Lord. Mga mahal, I give them all honor, respect po sa ating beloved parents in the Lord at kanilang mga hindi natin malilimutan kanilang mga anointed preaching and teachings, mga mahal, ating beloved honorable pastor Will Estrada Almeda, ating beloved assistant pastor Linus Almeda. At ganoon din po, nagbibigay ako ng paggalang at pagbati sa the whole Almeda family. Purihin naman ang Panginoon sa lahat ng ating mga co-preachers, mga workers, ating minamahal na mga beloved brethren, mga minamahal, amen, hallelujah, maging sa lahat ng ating mga bisita ngayon, mga kapatid sa ating mga viewers, here and abroad, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, at tayo po ay dumako po, mga mahal, sa Word of God, amen, hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon sapagkat punong-puno ang ating chapel ngayon, ang mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tunay po, mga mahal, na malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat nire-revive niya na yung kanyang minamahal na mga anak. Praise the Lord, mga mahal. Buksan natin ang ating mga talata, mga kapatid ko. Unang talata natin sa Matthew chapter 24, verse 33. Sabi ng Bible, so likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the door. Amen. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang salita, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pag nakita nyo ang mga bagay na ito, talastas nyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na siya, mga kapatid. Ay mahal, signs of the soon coming of Christ. Mga palatandaan po, mga kapatid, na nalalapit na ang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sumasampalataya ba kayo, mga mahal, sa rapture? Amen? Naniniwala kayo sa pagdagit sa mga banal? Naniniwala ba kayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon malapit na? Amen? Mga minamahal, kung kayo naniniwala at kayo laging narito, mga kapatid ko, active po ang inyong mga spiritual. Amen? Alert, mga mahal. Nagbabantay, mga kapatid. Mga mahal, ang mga nangyayari ngayon sa mundo, mga kapatid ko, sa iba't ibang parte ng ating mundo, may kaugnayan po yan sa ating kaligtasan.
Huwag kayong maniwala sa mga tao, mga mahal, na maraming darating na sa panahon ng malapit ng babalik ng mahal na Panginoon, mga scoffers, mga manlalait, mga mahal. Na pagtatawanan tayo, mga kapatid ko, sasabihin nila na napaka-sensitive naman natin sa mga nangyayari. At sa lahat ng nangyayari sa mundo, mga mahal, binibigyan natin ng kahulugan. Mga kapatid, huwag kayong maniwala doon. Maniwala kayo sa sinasabi ng Biblia. Maniwala kayo, mga mahal, sa mga ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord. Amen? So, last month, mga minamahal, dapat ay tayo po ay nagdiriwang ng Kapaskuhan, pero kung tingnan mo ang mga balita, mga minamahal ko, malulungkot ka. Nung last month, mayroon pong 3 eroplanong nag-crash, mga kapatid. May mga nangyaring lindol, mga mahal, sa ibang mga bansa last month, mga mahal, or this month, mga kapatid ko. Nakita natin yung galit ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa Los Angeles, California. Impyernong sunog, mga minamahal ko, ang nangyari. Alam niyo, mga kapatid, wake up call ito. May binigay natanda ang dakilang Diyos, mga mahal, bago niya kunin yung kanyang mga banal. Mauna mga minamahal yung mga signs na ibibigay ng dakilang Diyos para makapaghanda ang mga tao sa maniniwala. Amen. Paano ang gagawin paghahanda ng mga tao, mga minamahal? Brother Nilo, paano ang paghahandang sinasabi mo? Lagi mong sinasabi, maghanda, maghanda, maghanda. Paano ba yung sinasabing maghanda, mga minamahal? Isuko mo ang buhay mo sa dakilang Diyos. Paglingkuran mo siya, mga mahal. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon. Paano yung tamang paglilingkod? Bigyan mo ng oras ang dakilang Diyos sa buhay mo. Magkaroon tayo ng time management. Mula ngayon, mga minamahal, pag naunawaan mo ang ating pag-aaral, bibigyan mo na ng oras ang dakilang Diyos sa iyong buhay. Paano mo bibigyan? Ilaan mo sa dakilang Diyos yung 3 days para sambahin siya. Amen. Pag Miyerkules, pag Biyernes at pag Linggo, mga minamahal, dapat special na araw yan. Pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 24, verse 33, nabasa natin kanina, so likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near. It is near, even at the door, mga mahal. Pag nakita nyo ang mga bagay na ito, talastasin ninyo, malapit na siya. Nasa mga pintuan nga. So ano po, mga minamahal, ang mga tanda ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay? Mga kapatid, ano itong mga sign na ito? Nagtanong ang mga apostol, mga minamahal sa ating dakilang Diyos, ganon din ang tanong, ano po ang tanda ng inyong pagparito? At ano po ang tanda ng katapusan ng sanlibutan? Matthew chapter 24, verse 3 hanggang 8 po. Ngayon, mahal, basahin natin, beloved Brother Tani. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 8. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagpaparito at ng katapusan ng sanglibutan. Amen. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsitindig ang bansa laban sa bansa at ng kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pasimula ng kahirapan. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, mga minamahal. Tell us, sabi ng mga apostle, tell us, Lord, when shall these things be? Kailan mangyayari yung pagdating, pagbabalik? Kailan mangyayari
yung katapusan ng mundo. Sinabi lahat ng dakilang Diyos yun. Kaya hindi tayo nag-iimbento rito, mga minamahal ko, ng pangaral. Sitas for sitas, mga kapatid ko, mababasa mo. Amen. At mga minamahal, maniwala ka, mga kapatid. Kapag nakasulat sa Biblia, mga mahal, maniwala ka. Dumating na o hindi pa, mga mahal, yung warning, dito tayo mag-focus, mga kapatid ko. Huwag kang maniniwala sa mga kwento ng tao. Ang paniwalaan mo, ang Biblia. Amen. Mga minamahal, halos madurog ang Biblia sa pagbabasa ng ating beloved Honorable Pastor Wolde Estrada Almeda. Kalakip ang mahabang pag-aayuno, mga mahal. 40 days, 3 months, mga mahal, and 3 days, mga kapatid. Binasa ng binasa, pabalik-balik ang Biblia. At mga minamahal ko, wala pong alinlangan. So doubt your doubt, mga mahal. Huwag kang mag-alinlangan, mga kapatid. Nasa buong katotohanan ka ngayon. Nilakip ng dakilang Diyos, mga mahal. Pag binasa mo ang Biblia, magbago ang buhay mo. Lalakip ang kapangyarihan. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Ngayon, nakita natin, mga mahal, yung mga signs, nangyari na. Yung mga sinabi ng dakilang Diyos sa tanda. Pero sabi ng Bible, hindi pa itong wakas. Sabi ng 8, datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Signs na malapit ng dumating ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tanda pa lamang ito, mga kapatid. Panimula pa lang daw ng kahirapan. Una ay greatly increased wickedness and wars. Nabasa natin yan kanina sa verse 6. Matthew chapter 24. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Pakinggan yung mainam. Merong isang mambabatas, mga minamahal, last week aking napakinggan, mga kapatid ko. Current event tayo. Mga mahal, nag-warning siya sa mga mambabatas. Sabi niya, handa na ba kayo kapag lumusob ang bansa na magdidigma sa atin? Hindi ko banggitin yung bansa, mga mahal. Handa na ba kayo, dambuhalang bansa ito? Handa na ba tayo para kung lulusob man sa atin yung bansang yan? So mga minamahal ko, positibo yung sinasabi ng Biblia. Magkakaroon po ng Third World War. Lahat magsabing amen. Sisiklab po yung Third World War. Hindi lang isang bansa ito, laban sa isang bansa. Kundi buong mundo na, mga mahal, ang digmang ito, mga kapatid. Anytime, pwede pong sumiklab, mga mahal, ang World War III. At ang labanan ngayon, mga minamahal, iba na. Nuclear war. Nuclear radiation, mga mahal. Yan ang labanan ngayon. Yan ang ating kinatatakutan dahil, mga minamahal, walang makaliligtas dito, mga kapatid ko. Yung nuclear radiation, mga mahal, pag yan po ay sumabog sa kabilang bansa, aabot sa ating bansa, lusot-lusutan yan sa mga bahay. Mga mahal, wala nang pwedeng pagtaguan ng tao. Tiyak, lahat ng tao tatamaan ito. Lahat, mga minamahal ko. Lahat po ng abnormality, maglalabasan po yan sa katawan ng tao. Mag-cause po yan ng iba't ibang sakit, katulad po ng iba't ibang uri ng cancer. Mga mahal. Ganyan po kamapanganib ang mga sandata ngayon, mga kapatid ko. At dahil po sa gyera, mga minamahal na mangyari, tataas po ang presyo ng mga bilihin. Babagsak ang mga ekonomiya, mga mahal ng mga bansa. Kahit ngayon ay napakasaganang bansa ang kinalalagyan mo, mga mahal. Darating ang panahon, mga kapatid ko, nakasulat sa Biblia yan. Mga mahal, babagsak po, mga kapatid, ang mga ekonomiya ng mga bansa, mga kapatid ko. Dahil sa gyera na yan. Magkakaroon po, mga minamahal ko, ng magkaka-hoarding, mga minamahal. Mawawalan po ng value ang pera, mga kapatid. At ang tatanggapin na lang, mga minamahal, sa panahon na yan, siguro mga gold na lang. Siguro mga ginto na lang, mga minamahal. Meron ng mga bansa ngayon, mga kapatid, yung kanilang mga pera, nagkalat na po sa kalsada. At yung mga bilyonaryo, mga mahal, nilabas na nila yung kanilang mga iniipon sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga
sa kanilang mga kahadiyero sa loob ng bahay nila, mga kapatid. Napakadaming mga pera, may mahal, nilabas na lang sa kalsada. Hindi ko maalala kung anong bansa yan, may mahal. Nasa file ko yan, mga kapatid ko. Mga mahal, napakadelikado, mga kapatid. Naalala ko, sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, darating po, mga minamahal ko ang panahon, ang presyo ng isang supot na tinapay, mga minamahal, ay ginto na ang pambayad mo. So ano po ang pinakamainam na gawin, mga minamahal, para maging ligtas tayo sa pagdating po ng giyera? Sa Luke chapter 21, verse 34 hanggang 36, mga minamahal, but take heed to yourself. Take heed to yourselves, lest your heart be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that they come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. 36, watch therefore, and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass, and to stand before the Son of Man. Amen. Prayer, may mahal. Be watchful. Yan, mga kapatid, ang magagawa natin. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 25, versikulo 34 hanggang 36. 21. Dato po at mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Sapagat gayon darating sa kanilang lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Right. Datapwat mga puyat kayo sa bawat panahon na mga sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang mga tayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Yan po ang pabala ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo safety kapag dumating ang digmaan, mga minamahal. Hindi tayo safety, mga kapatid. Wala tayong sandatang itatapat sa gera, mga minamahal. Sa sandata, mga kapatid ko, ng mga chemical, nuclear radiation, mga minamahal, push button. Ang labanan ngayon, mga kapatid. Pwedeng matunaw ang isang bansa, mga minamahal, sa tindi ng mga sandata nila ngayon. Kaya kailangan natin ngayon, Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ng power. Yan ang laging naririnig natin sa pangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We need the Spirit of God. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, sabi ng Isaiah 54 verse 17, no weapon that is formed against thee shall prosper. Amen. And every tongue, sabi rito, that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and the righteousness is of me, said the Lord. Mga minamahal, maraming patotoo dito sa ating gawain. Hindi nagtagumpay yung mga hold-upper, mga minamahal. Say amen. Mga minamahal, sila po ay na-frozen in the name of Jesus, mga kapatid ko. Grabe, mga minamahal. Ano pa sabi ng pinapangaralan natin, beloved Honorable Pastor? Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Mga mahal, huwag natin kalimutan yan. Huwag natin kalilimutan yung pangaral ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal. Ano pa ang kanilang mga pangaral? For God hath not given us the spirit of fear, amen, but of power and of love and of a sound mind. Yan, mga minamahal, mga talata. Isulat niyo po, mga minamahal. Isaiah 54 verse 17, Luke chapter 10 verse 19, 2 Timothy chapter 1 verse 7, and 2 Corinthians chapter 10 verse 4. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Yan ang sabi ng Bible. 2 Corinthians chapter 6 verse 7, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness on the right hand and on the left. Amen. Kabilaan yung ating mga sandata, mga minamahal.
nandun ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, gawin natin, mga anak ng Diyos. Sabi ng Bible, take heed, watch and pray, for you know not when the time is. Mangag-ingat kayo, mangagpuyat, mangagbantay, ibig sabihin. Magsipanalangin sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon, mga minamahal. Ano pa yung isa, mga kapatid ko, na ating nakita dito sa mga sign na ito? Hindi lang war. Mga minamahal, rumors of war. Pangalawa ay greatly increase natural disasters. Matthew chapter 24 verse 7, and there shall be famine and pestilences and earthquakes in diverse places. Amen. Kaya kahit gaano ka mga minamahal, kaginhawa ngayon sa buhay, mga kapatid, huwag kang mag-relax. Huwag kang mag-relax. Bago po mag-pandemic, mga minamahal, meron tayong mga kapatiran sa dako ng Dubai nung ako'y na-assign doon, mga kapatid ko, before pandemic. Mga minamahal, ang ganda ng kanilang mga trabaho. Ang ganda ng kanilang mga kabuhayan. Mga minamahal, talaga ang tingin mo, mga kapatid ko, forever na. Pero sabi ko sa kanila, mga kapatid, huwag tayong mag-relax. Huwag nating tingnan yung palaging okay, mga minamahal, yung ating kalagayan. Dumarating ang panahon, kasi nakasulat sa Biblia yan. Darating ang panahon, mga minamahal, idadaan tayo ng dakilang Diyos sa mga pagsubok sa buhay. Mga minamahal, pag uwi ko ng Pinas, mga kapatid, nag-lockdown. Mga minamahal, doon sila naniwala, mga kapatid ko. Ang nakasulat sa Biblia, nakasulat, mangyayari at mangyayari ito. Kahit gaano kaginhawa ngayon, kahit gaano ka mahal, kaganda ang buhay ngayon, mangyayari at mangyayari ang sinasabi ng Biblia. Whether you like it or not. Amen. So pangalawa, greatly increased natural disasters. Mahal. There shall be famine and pestilences and earthquakes in diverse places. Lahat po, mga minamahal ko, ng mga pangyayari ngayon ay wake-up call ng dakilang Diyos sa tao. Sign ito, mga mahal, malapit ng darating ang mahal na Panginoon para kunin ng dakilang Diyos yung kanyang mga hinirang. Panawagan ito ng dakilang Diyos sa tao para paglingkuran natin siya, mga kapatid ko. Hindi pag-uusapan dito, mga mahal, ang relihiyon. Pag-usapan dito, mga kapatid ko, dapat maging anak ka ng Diyos. Dapat magkaroon ka ng totoong relasyon sa ating mahal na Panginoon. Dapat, mga mahal, number one priority ang Diyos sa buhay mo. Amen. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yan ang sabi ng Bible. And love thy neighbors as thyself, mga kapatid ko. Amen. Kaya secure natin ang buhay natin. Magpakainit na tayo lahat, mga mahal, sa paglilingkod sa dakilang Diyos. At kung sa kabila po, mga mahal, ng lahat ng warnings ng mahal na Panginoon, hindi pa rin tayo maglilingkod sa dakilang Diyos. Hindi lang yan ang mangyayari sa mundo. Nakikinig po ba kayo? Hindi lang yan ang pasasapitin ng dakilang Diyos sa mundo. Magpapasapit ang dakilang Diyos ng malalakas na lindol. At sa lakas ng lindol, mga minamahal, pati bundok, mapulbos yan. Mapapatag ang bundok sa lakas ng lindol. Basahin natin. Revelation chapter 16, verse 20. Revelation chapter 16, verse 20. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 16, versikulo 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Amen. And every island fled away, and the mountains were not found. Tingnan nyo, grabe ito. Baka hindi lang intensity 50 ito. Mga mahal. Tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok hindi nasumpungan. Mga bundok, mga mahal, lulubog yan sa lakas ng lindol. Mapapatag, mga mahal, sa lakas ng lindol, ipapasapit ng dakilang Diyos yan. So sa matinding takot ng mga tao, mga mahal, sa lindol, mga kapatid, tingnan nyo po, magtatago ang mga tao sa takot doon sa maningas na galit ng dakilang Diyos, mga mahal. Revelation chapter 6, verse 16 and 15 to 17, mga mahal. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman,
at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami iyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo? Amen. Hallelujah. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, hindi kanilang kagalitan. Sa English, mga mahal, for the great day of His, not there, for the great day of His wrath is come, and who shall be able to stand? Mali po yung Tagalog. So wag na nating hintayin, mga mahal, yung galit ng mahal na Panginoon. Sapagkat mga kapatid, sa lahat ng mga hindi maglilingkod sa dakilang Diyos, may sinabi ang Biblia. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Verse 9, these shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Naglalagablab daw na apoy, mga minamahal ko, ang igaganti ng dakilang Diyos doon sa mga taong hindi nila alam kung ilan ang Diyos. Amen. Kaya delikado, mga minamahal, kung hindi mo alam na isa lang ang Diyos. Kung ang Diyos mo'y dalawa, tatlo, mga minamahal, delikado yan. Amen. And those who do not obey the gospel, sa kanila na mga hindi sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. O mahal. Amen. Tinulad ng dakilang Diyos, mga mahal, yung kanyang pagbabalik sa panahon po ni Noah. Idagdag natin, mga mahal, itong talatang ito. Basahin natin Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 39. Beloved. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So lahat yan, mga minamahal, kung pag-aaralan mo yung mga kapatid, lahat yan nangyayari ngayong panahon natin. Lahat magsabing amen. 8 souls, 8 kaluluwa lang, may mahalang naligtas sa panahon ni Noah. The rest, mga kapatid, ginunaw dahil sa kasalanan. Because of unbelief. Hindi naniwala yung mga tao, mga mahal, sa pangaral ni Noah, sa preaching ni Noah. Bakit maniniwala, mga mahal? Siguro maganda ang panahon. Nung ipangaral ni Noah, mga kapatid, nababaha. Gunawin ng Diyos ng mahal na Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha. Para hindi naniniwala ang mga tao sapagkat baka maganda ang panahon, mga mahal, nung panahon na yon. Binabaliwala nila tuloy, mga mahal, yung mga pangaral ng mga mangangaral. Ganon din sa panahon natin ngayon. Mga minamahal ko, hindi mo pa ba paniwalaan yung mga pangangaral ng Jesus Medical Crusade? Nilalaki pa ng mga signs, mga minamahal, mga tanda. Amen? Mga minamahal, at nakalagay sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, yung mga nangyayari ngayon. Alam nyo, mga minamahal, may mga tao pong imbis na tumalima sa panawagan ng dakilang Diyos, nanunuya pa. Tingnan nyo. 2 Peter chapter 3, verse 3 and 4. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 3 hanggang 4, na maalaman mo na ito, na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na nangatulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Mula ng pasimula.
Okay ang na po. paglalang. Amen. Okay na po. Verse 4 lang, mga kapatid ko. Ngayon mahal, maraming manunuya. Maraming manlilibak, mga mahal, darating ang panahon. Sabi ng Bible, walking after their own lust. Lalakad sa kanilang mga sariling pita, mga mahal. Wala nang sasaway sa kanila. Wala nang magtuturo sa kanila. At sasabihin na lang nila, mga mahal, asan yung pangako? Nasaan yung narinig namin kay Evangelist Will de Almeida ng rapture? Saan yung narinig namin sa mga preachers ng Jesus Miracle Crusade, yung rapture? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Ganun na ganun sa panahon ni Noah. Amen? Ulyanin na si Noah. Ba't sasabihin niyang gugunaw ang mundo sa baha? Napakaganda ng panahon. Amen? Si Noah, mga minamahal ko, sa panahon ni Noah, walang warning. Walang sign na ibinigay ang dakilang Diyos sa tao. Kaya 8 lang ang naligtas. Sa ating panahon, minamahal ko, may Bible tayo. May Word of God na nababasa mo. Merong babala ang Word of God na nangyayari sa panahon natin ngayon. Amen? Pinatunayan ng mga pangyayari ngayon, mga mahal, na ang Bible na binabasa natin, mga kapatid ko, ay totoo na mangyayari. Amen ba? Praise the Lord. Ito mga minamahal, tingnan natin. Anong nangyari sa Los Angeles, California? 1,200 hektarya, mga mahal. Ginunaw ng dakilang Diyos sa apoy. Sa isang iglap, tinunaw ng dakilang Diyos kung saan nakatira, mga mahal, yung mga celebrity. Yung mga millionaire, mga billionaire, mga mahal, nakatira doon. Yung mga mansion nila, mga mahal, mga bahay nila, mga mahal, nandoon. Ginunaw lahat ng mahal na Panginoon. At bago nangyari ang paggunaw sa Los Angeles, California, hinahamak muna nila, mga mahal, ang pangalan ng dakilang Diyos. Pinagtatawanan nila, mga mahal, ang mahal na Panginoon. At tinawag pa nila yung California na godless town. Imagine nyo. Tinawag nilang godless town, mga mahal, kaya grabe ang galit ng dakilang Diyos, mga kapatid. Say, praise the Lord. May ilan-ilan, mga mahal, na naniniwala sa Bible, mga kapatid. Grabe ang himbalang ginawa ng dakilang Diyos sa kanila. Mayroong isang tahanan, nasa gitna, mga mahal, ng apoy. Yung mga anak nila maliliit, mga mahal, nanalangin sila. Nagpray ang mga bata, mga kapatid. Hinahawi ng dakilang Diyos ang apoy, mga mahal, sa kanilang mga bahay. Hindi sila napahamak ang mga minamahal. Merong siyang iyak na lalaki, mga minamahal. Nag-iisang kanyang bahay, niligtas ng mahal na Panginoon. Bakit? Naniwala sa salita ng Diyos. Naniwala sa mga warning. Naniwala sa mga babala ng dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. So maglingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Magbigay na tayo ng buhay sa dakilang Diyos before it's too late. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Alam nyo ba, yung mga earthquake na yan, yung mga apoy na yan, mga mahal, pagdalaw ng Diyos yan. Paalala ng dakilang Diyos, hindi lang sa California, kundi sa buong daigdig, mga minamahal. Tingnan nyo Isaiah, chapter 29, verse 6. Thou shalt be visited of the Lord of hosts with thunder and with earthquake and great noise, with storm and tempest and the flame of devouring fire. Tingnan nyo. And the flame of devouring fire. Tingnan nyo sa Tagalog. Sa aklat ng Isayas, Kapitulo 29, versikulo 6, siya dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay, ng ipo-ipo at bagyo at ng liyab ng mamumugnaw na apoy. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. So, wake up call sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Mahal. At makikita rin natin dito, mga kapatid, ang sabi ng Bible, do not be deceived, sabi ng Bible. God is not mocked. For whatever a man sow, that he will also reap. Hindi natin pwedeng linlangin ang Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ano man ang itanim ng tao,
yun ang kanyang aanihin. Mga mahal. Tagalogin uli natin, mga kapatid. Galatians chapter 6, verse 7. Galatia, Kapitulo 6, talatang 7. Dito po sa Aklatang ng Galacia, Kapitulo 6, versikulo 7. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ang ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Amen. Mga minamahal. So this is the time of the end times, mga minamahal. This is the sign, mga kapatid, of the end times. Be alert, sabi ng Bible. Be watchful. Mga minamahal, magsipanimbalik tayo sa ating dakilang Diyos. Yung mga nanlalamig, yung mga nag-backslide, mga minamahal, bumalik kayo sa mahal na Panginoon bago maging huli ang lahat. Habang bukas pa ang pinto ng kaligtasan, mga minamahal, binigyan ng dakilang Diyos. Habang hindi pa sinasara ng dakilang Diyos yung pinto ng kaligtasan, yung pinto ng biyaya, ng grace ng mahal na Panginoon, yung mercy ng dakilang Diyos, mga minamahal, wala natin dapat hintayin pa, mga kapatid. Huwag mong hintayin, mga minamahal, na iinit ang iyong mga loved ones bago ka magpakainit. Huwag mong hintayin, mga minamahal, na magpakainit yung katabi mo sa church bago ka magpakainit, mga minamahal. Huwag, mga kapatid. Kanya-kanya ang kaligtasan natin. Work out your own salvation with fear and trembling, sabi ng Bible. So bumalik tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Habang bukas pa ang pinto ng kaligtasan. Habang nakikinig pa ang Diyos sa ating panalangin. Habang nakikinig pa ang mahal na Panginoon sa ating panalangin. Habang naghihintay pa siya ng ating mga panalangin. Habang hinihintay pa niya, may mahal, yung sasabihin mong, forgive me, Lord. Patawarin mo ako, mahal na Panginoon, sa aking pagkukulang kahinaan. Mahal na Panginoon, bumabalik ako sa iyo. Yan ang gustong marinig ng ating dakilang Diyos na buhay. Tanggapin natin siya, mga mahal, bilang sariling tagapagligtas. Isuko natin ang buhay natin ito, mga mahal. Ngayon na, mga kapatid ko, habang may oras pa tayong maglingkod sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Anong hinihintay natin, mga mahal? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi dito sa church ng Jesus Miracle Crusade, saan mo masusumpungan ang dakilang Diyos? Amen. Dito kumikilos ang mahal na Panginoon, mga mahal. Nag-iingat, nagpapala, mga kapatid ko, ang dakilang Diyos. Napakaraming mga himala, mga mahal, ang dakilang Diyos dito. Kaya be alert, be watchful and prayerful, sabi ng Bible. Huwag mong hayaan na abutan ka ng kamatayan na hindi mo na paglilingkuran ang Diyos na dakila, na umibig sa iyo, na nagbigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo. Amen. Malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. Lahat ng sign, mga minamahal, na nabasa natin na pag-aralan natin, doon sa Matthew 24, verse 3 to 8, mga kapatid, naganap na ngayon. At kung natupad na ito, mga minamahal, sa panahon natin, sabi ng Bible, nasa pintuan na siya. Nasa pintuan na siya, mga minamahal, maaring wala na siya sa kanyang trono. Sabi ng Bible mga minamahal, base sa banal na kasulatan, hindi ako nag-iimbento. Ano nabasa natin, key verse natin? Kung nakita niyo ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na siya. Nasa pintuan na siya. So nangyayari na, mga minamahal, lahat. Nangyayari na, mga kapatid ko. Palagay niyo, nasaan siya? Meron tayong kapatiran, mga minamahal, on fasting siya na naginip, mga kapatid. Nakita niya ang paa ng mahal na Panginoon na isa. Nandun na sa pintuan. Isang hakbang na lang. At yung mga angel, mga mahal, nakita niya, yung mga trumpet nasa bibig na ng mga angel. Naghihintay na ng hudyat ng mahal na Panginoon para hipan nila. Mga mahal. Nasa bibig na nila. Wala na sa kamay. Wala na sa baba. Nandun na. Naka-ready na. Ready na. Mga mahal, ready na sila. Hallelujah. Pinaghahanda tayo ng dakilang Diyos. Linisin na natin, mga mahal, ang buhay natin. Linisin na natin, mga kapatid ko, yung ating mga daan, mga lakad sa ating mahal na Panginoon. Ikaw at ako, mga mahal, wala naman pong malinis sa atin . Lahat tayo may pagkukulang. Kaya lang tayo narito, mga mahal, dahil sa grasya ng mahal na Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya, mga mahal. Nagsisikap. Yan ang importante. Nagsisikap. Hallelujah. Nadadapa ka, bumabangon ka, mga mahal. Nadadapa ka, bangon ng bangon, bangon ng bangon, mga mahal, bangon ng bangon. Inaalala ko sinabi ng beloved pastor natin. Sabi ng beloved pastor, kahit ayaw na ng Diyos sa'yo, maglingkod ka pa rin sa Diyos.
Kahit ayaw na ng Diyos sa'yo, dumalo ka pa rin sa gawain ng Diyos. Amen? Mga mahal, ganyan kahalaga ang kaligtasan. Salvation is the greatest matter of importance. Huling mga talata natin bago tayo umawit. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as other which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say, verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then, eto na tayo, 17. We which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Glory to God. To meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Amen. Siya praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Mga mahal, magtiis tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga tribulasyon. Mga mahal, huwag kang bibitaw sa iyong paglilingkod. Ang mga pagsubok natin sa buhay ngayon, paglilinis lang ng dakilang Diyos yan. Para maging karapat-dapat tayo, mga mahal, malapit nang babalik ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Gagawin ng diablong lahat ng paraan, may mahal. Alam niya, malapit ang babalik ang dakilang Diyos. Kaya sabi ng Revelation 12, verse 12, mga mahal, alam ng diablo ni Satan na malapit ang babalik ang mahal na Panginoon. Kaya mga mahal, grabe ang kanyang singasing. Grabe ang kanyang galit, mga mahal. Talagang siya po ay, mga mahal, mangwawasak ng buhay ng tao, mga kapatid. Nang gagalaitin na siya sa galit, mga mahal, sapagat konting panahon na lang meron siya. Igagapos na siya ng dakilang Diyos ng tanikala ng kadena, mga mahal, at ihuhulog sa bottomless pit, mga kapatid. Wala siyang karapatan sa atin. Wala siyang karapatan sa mga anak ng Diyos. Amen? Sapagat tayo tinubos ng mahal na Panginoon ng kanyang dugo, mga mahal. Nilinis tayo ng dakilang Diyos. Binanal tayo ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah. Tayo po'y dedicated na sa langit, mga mahal. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Hindi kayang ipagpalit ng mahal na Panginoon yung kanyang kahirapan. Sa mga konting kahinaan, meron ka, mga mahal. Hindi niya kaya, mga mahal, talikuran ang kanyang mga anak sa panahon, mga mahal, na may konti kang kahinaan. Hindi po. Mahal na mahal tayo ng dakilang Diyos. Sabi ng Romans chapter 8, verse 35, hanggang sa last verse, mga mahal. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapaghatian ba? Ang kahubaran ba? Ang tabak, ang panganib, mga mahal, ang gutom? Hallelujah. Sabi ng Bible, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. So, i-revive mo ang spiritual mo. I-revive mo ang spiritual mo, mga mahal. Panahon na, mga kapatid, para magpakainit tayo sa mahal na Panginoon. Pahalagahan mo na, mga kapatid ko, ang Diyos sa iyong buhay. Huwag mo siyang gawing secondary. Gawin mo siyang number 1 sa iyong buhay. Bigyan mo siya, mga mahal, ng pagkakataon, 3 times a week, nandito ka sa presensya ng Diyos. Kahit anong transaction meron ka, kahit anong business meron ka, kahit anong trabaho meron ka, mga mahal, huwag mong panghinayakan yung karagdagang kita sa overtime. Huwag mong panghinayangan, mga mahal, ang anumang makikitain mo, mga kapatid, pag oras ng pagnanambahan, mga mahal, sapagat sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Lahat ng sumasampalataya na tayo'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan, magsabing praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos. Tagalog, mga mahal, habang inihanda natin ang ating mga awit manunugtog,
sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17. Sa aklat ng unang taga-Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba, na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo nagsisimpalatayang si Jesus ay namatay sa at nabuhay na namuguli, ay gayon din naman ang mga tutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo na salita ng Panginoon na tayo nangabubuhay ng mga titira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang muli sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung makagayon, tayong nga mabubuhay na mga titira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Malakas sa palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay, mga mahal. Tayo sasamahal ang Panginoon magpakailan-kailan pa man, mga mahal. Walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kasiyahan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya mga mahal, kung tinatanong ng mga tao ngayon, di ba ang Diyos ay pag-ibig? Yes po, ang Diyos ay pag-ibig. Marami nagtatanong, bakit nasaan ang pangako ng dakilang Diyos na pag-ibig? Ba't pinahintulutan niya ang mga bagay na ito? Mga minamahal, ginigising lang tayo ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang mga tao, mga mahal ngayon, iba na, mga kapatid. Kamakailan, napuno ng tao, mga mahal, ang Luneta Grandstand sa pagprosesyon ng mga Diyos-Diyosan, mga mahal, ng Black Nazarene. Kailan naging black ang Diyos? Mga mahal, maraming bulag, mga kapatid ko, sa katotohanan. Mga minamahal, ilang daang libo, mga kapatid ko, ang hanggang ngayon, nasa relihiyon, may mahal, walang pag-asa, walang kwenta, may mahal. Walang katugunan sa panalangin na natili ka sa kasalanan, may mahal. Na natiling may karamdaman, mamatay ka na lang sa sakit karamdaman, may mahal. Walang Diyos na tutugon sa iyo. Nasaan ang pangako ng mahal na Panginoon na kanyang pag-ibig? Wala ang kanyang pag-ibig hanggat hindi mo iniiwan ang imahe ng rebulto. Hanggat hindi mo siya sinasamba sa espiritu at katotohanan, mga minamahal. Hanggat hindi mo pinaghahari ang dakilang Diyos sa iyong puso, mamuhay ka sa kanyang kalooban, sa kanyang mga kautusan, mga minamahal. Yan ang gusto niya, mga kapatid ko. Amen. Dapat, mga minamahal, tayo ang susunod sa Bible. Hindi ang Bible ang susunod sa atin. Amen po ba? So surrender your life, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, before it's too late. Sabi ng Bible, ang mga tao po, kahit kilala nila ang Diyos, mga minamahal, hindi siya niliwalhating tulad sa Diyos. Ni pinasalamatan ng dakilang Diyos, kundi pagkos ni walang kabuluhan, mga minamahal, sa kanilang pagmamatwid, mga kapatid ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang nagmamarunong, mga minamahal, nagiging mga mangmang sa paningin ng mahal na Panginoon. Sapagat pinalitan nila ang Diyos, mga minamahal, ng estatwa, ng ribulto. Ang Diyos galit na galit sa mga ribulto, sa mga imahin. Amen. Mga mahal, pupuksain ng Diyos ang Israel. Subalit na magitan si Moses. Nag 40 days si Moses, mga mahal, para sa Israel, mga kapatid. Ang sabi ni Moses, burahin mo na ang pangalan ko sa kalangitan, mahal na Panginoon. Ayoko na rin mabuhay kung hindi mo sila patatawarin. Mahal na mahal ni Moses ang Israel. Yun ang nakita ng dakilang Diyos, mga mahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, dahil sa iyo, Moses, pinapatawad ko sila sa kanilang kasalanan. Amen! Ganyan kahalaga na may propeta, mga mahal, sa church, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Amen, mahal. Hallelujah. Ang sagot ko po dyan, ngayon na. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Tomorrow is not yours, mga mahal. Hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan ikakalimutan?
huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Yes, God. Sa Kanya na nagbigay Thank you so much, Lord. ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, purihin ang dakilang Diyos. Nais kong patanggapin mo yung mahal ang ating mga baguhan sa araw na ito. Itaas mo natin ang ating mga kamay, maging sa kanilang mga tahanan, ating mga viewers, kung meron tayong mga baguhan, mga bisita, kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. We need the Spirit of God. Sabi ng Romans 8:9, ang taong walang Espiritu ni Kristo siya hindi kay Kristo. Relasyon sa dakilang Diyos, mangin mahal, ang ibibigay namin sa inyo. John 1:12, mangin mahal, binibigyan karapatan maging anak ng Diyos ang mga taong sasampalataya sa kanyang pangalan. Sumampalataya ka ng mahal na Panginoon, namatay sa krus, naghirap, namatay sa krus, ikatlong araw siya'y nabuhay. Mga minamahal, kitanggapin natin siya mga kapatid, hindi relihiyon. Mangin mahal, mula sa puso, mga kapatid ko, sumunod kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoong Hesus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, ngunit ako'y sumasampalataya na ikaw ay nagmahal sa akin. Binigay ang buhay, naghirap, namatay sa krus, at nabuhay na maguli, upang hindi na kami maalipin ng kasalanan. Sa mga sandaling ito, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod ako sa iyo. Iibigin kita sa pangalan ni Jesus, aking hinihingi. Amen. Kaming manalangin mo, mahal. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa mga baguhang narito, Diyos. Mahal na Panginoon, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Mahal na Panginoon, sampu ng kanilang mga loved ones, O God. Gawin mo silang tunay mong anak, O Diyos. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Pwede ba natin mga minamahal, awitin mo lang awiting ito?
Mga kapatid, minamahal, gusto kong bulay-bulayin po natin, kailan pa? Kailan tayo magpapakainit sa mahal na Panginoon? Kailan tayo magtatapat, mga mahal sa dakilang Diyos? Isang pasada lang, mga kapatid, ang ating awitin bago ko ibigay ang pagkakataon sa ating beloved my co-preacher Brother Eddie, may mahal, sa ating panalangin, sa ating pangailangan. Kapatid, kailan pa ibibigay ang oras mo sa mahal na Panginoon? Dati ka nang pinagpala ng dakilang Diyos. Napakarami ng pagpapala ang mahal na Panginoon sa iyo. Yung pagpapalang taglay mo ngayon, hindi mo kayang ipundar yan sa iyong sariling lakas. Pero kailan pa, may mahal? Kailan pa? Nangungusap ang Diyos sa ating may masaawit. Pwede mong itaas ang kamay mo, may mahal, para sabihin sa Kanya, narito ako, Diyos, gamitin mo. Gamitin mo ako, Diyos, mga Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nabigay sa iyo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal kailan itatagya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa. Damahin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Damahin natin ang presensya ng dakilang Diyos. Nasa ating kalagitnaan ng mahal na Panginoon. Kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Minsan pa. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa kailan pa? At kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
sa ating mga panalangin. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakagandang pangaral, minsan ng ating pinakamahal na Panginoon na ating narinig sa umagang ito. Ano ang sabi? Wala ng karapatan ang diablo sa ating buhay. Tayo po'y anak na ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag po tayong magpadaya. Hallelujah. Ang magagawa lamang ng kaaway ng ating dakilang Diyos, tayo po'y susubukan lilinlangin. Hallelujah. Pero ang sabi nga ng banal na kasulatan, wala na magagawa ang diablo. Tayo po'y anak na ng ating dakilang Diyos. Tayo lahat ay tinubos na ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Patuloy po natin sabihin, paabot sa ating dakilang Diyos, na tayo po'y tulungan. Tulungan po tayo na maging karapat-dapat, maging handa. Hallelujah. Tulad nga po ang sabi, prayerful and watchful dapat. Hallelujah. Tayo po'y magsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin upang dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa langit. Sa pangalan niyo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangaral, sa iyong mga pangusap na patuloy niyo ipapinapaabot sa bawat isa amin. Upo dakilang Diyos, ang bawat isa amin. Narito po yung mga pinagpalang mga anak, yung mga hinirang, mga pinili, dakilang Diyos. Mahal na Panginoon, tulungan niyo ang bawat isa amin maging karapat dapat sa iyo. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Sa inyo po kami nasumpungan sa iyong mga pagkakasala, sa iyong mga pagkakamali. Sa aming minsan, hallelujah, pabayaan sa aming paglilingkod sa iyo. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Patawarin niyo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Patawad, dakilang Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Panghuwakan niyo po kami, gabayan at upo. Tulungan niyo rin po, bigyang pagkakataon na magamit din po para sa kaligtasan na mahal sa buhay. Wala pa siyang gawain. At ganun din po sa aming mga kapwang tao, aming pinakamahal na Panginoon. Ang bawat isa amin ay meron po pangailangan. Kailangan ka namin, O God. Ito po ay imong samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. At atin na pong sawatain lahat ng gawa ng kaaway, panlilinlang, deceiving spirit, panglupaypay, panlalamig, karamdaman, bisyo, kahirapan, lahat ng uri na gawa ng kaway, lahat ng wiles of the devil, ating sawatain sa mga parang pangalan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Upo aming pinakamahal na Panginoon sa mga panalangin po ng aming beloved noble pastor, Wildes Ada Almeida, singing dakilang mga parang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri na gawa ng kaway, deceiving spirit, panglupaypay, panlalamig, demons, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, trangkaso, ubo, lahat ng karamdaman, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now in Jesus' name. Problema, kahirapan, panlulupaypay, cast out in Jesus' name. All vices be gone, all problems be solved right now sa mga parang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal Panginoon at patuloy po natin papurihan ang ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, tayo po'y lubos na maggalak. Hallelujah, hallelujah sa kaligtasan. Hallelujah na ibinigay sa atin ng ating pinakamahal Panginoon sa mga katuruan ng panalangin. Patuloy po tayo magpupuri sa pamamagitan ng pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po. At sa mga baguhan, mayroon po tayong bautismo sa tubig. Pagkatapos po ating